Nagluto nga ni kami ng hilaw na ginataang saging na kung tawagin din sa amin ay pinakro o sinugno ay for the go! Meron nga ako dito ang 2.5 piling ng hilaw na saba at akin na nga yang babalatan. At nung nabalatan ko na nga yan, rin na nga ang kanyang itsura at nahiwa ko na nga yan ng ganito kaliliit. Ito nga palang saging na saba ay pinuti lamang dindine sa loob ng bakuran. Hindi ko na nga lamang nakita at nabidyohan kung paano pinutian ng aking tiyuhin na si Kuya Jun at baka ako'y tulog pa. Kaya ayan, papakita ko na lamang sa inyo ay yung putol na puno. At dito rin sa loob ng bakuran ay merong isang puno ng niyog. At ayan, madami nga siyang bunga. Syempre, sa pagluluto ng pinakro ay kailangan natin ng niyog. At aray nga, meron ako ditong isang buong niyog at hindi natin yan dyan kinuha kasi wala na mga akyat kaya bumili na lamang ako. At dahil wala ngang kuryente nung time na yan ay nagmano-mano na nga lang ako ng pagkudkod ng niyog. Kaya are, tiis-tiis na ngalay sa kamay. Abay, ginusto mo yan panindigan mo. Charot! At dahil bida-bida ako at merong pagka-Girl Scout ang atake ng vlog natin ngayon ay dito tayo sa labas magluluto ng sinugno para makatipid na din ako sa gasol. Ang mahal kasi ng gas ngayon. Ang ginagamit ko nga palang pampaliyab dyan ay tuyong dahon ng saging na sa likod ko lamang kinukuha kagaya nito. Bukod kasi sa mabilis lang makita are ay mas mabilis ding dumaeg ang tuyong dahon ng saging. At ang aking panggamit na panggatong naman ay yung baon ng kinudkod nating niyog. O diba, hindi ka nagagastos pero may merienda ka. Sabi nga ng iba, pag may itinanim, may aanihin. Pero hindi po ako ang nagtanim niyan, ako lamang yung umani. Charot! Buti na nga lamang din at maraming stock ng baon ng niyog si Papa dito, kaya marami akong panggatong. At nung nagbaga na nga ang aking iginatong na bao, are na nga at sinalang ko na nga yung kawan. Nilagay ko na nga pala dyan yung hilaw na saging na hiniwa-hiwa at meron na din palang nakalagay dyan na pangalawang gata at kaunting asin. At nung kumulo na nga yaan at naluto na nga yung saging, ay nilagay ko na nga dyan yung 1/4 ng asukal na pula. Yung iba nga naglalagay pa dito ng condense pero para sa akin okay na yung asukal na pula. At nung mailagay ko na nga lahat yung asukal ay hinalo-halo ko lamang yan tapos pinakulo ulit ng bahagya. At ang huli nating ilalagay aring kakang gata. Aring nga palang kakang gata ang nagpapalasa, nagpapalapot at nagpapasarap ng ating sinugno. Siya nga pala guys, 2 buong niyog ang aming ginamit dyan. Kasi naman nagdagdag pa kami ng 1.5 piling ng saging na saba. So di bale 4 na piling ang aming ginamit na saging na hilaw na saba at 2 niyog. Kaunting asin at 1/4 na asukal na pula. Aring nga at imimekos-mekos na natin to hanggang fully combine na yung mga ingredients tapos iintay lang natin kumulo at lumapot and then ready to serve na. Oh, luto na ang sinugno. Creamy, sarap. Ay gagi mataob. Ay gagi mataob. Diba? Sarap. Meriendahan na. Sino yung gawa? Ako, masarap to. Ako gumawa. Paano mo yung nagawa? Minagic ko. Magic. Ganun. Yummy, Cyril? Yummy? Sino nagluto? Ikaw. Yummy ba? Kain. Yummy? Yummy? Apo! Kain. Out! Inam!